wedding anniversaries, debut, birthday parties, family reunions, bridal, baby showers, yung ating mga libraries, so archives, museums, galleries, exhibits, 50% indoor for fully vaccinated. Amusement parks and theme parks, pag outdoor po, 70%. At yung recreational po, yan pong internet cafe, yung pong billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rinks, swimming pools. Pag indoor, 50%. Fully vaccinated lang po ang pwede. Kung outdoor, 70%. Kahit po unvaccinated ay pwede. Yun pong limited face-to-face, ayan po ay aprobahan pa ng Presidente ng Pilipinas. At yung higher education po ay pwede ng limited face-to-face. Yung under sa CHED, ano po? At yung technical vocational education sa TESDA, ganun po yun. At yung pong mga religious gatherings for necrological services, wakes, ayan ho, ay 50% indoor, fully vaccinated lang po ang pwede, ho. Dining services of food preparation establishments, mga restaurants, eateries, ay 50% indoor or fully vaccinated. Yung pong ating mga barbershop, hair spa, hair salon, nail spa, offering cosmetic services, makeup services, salon, spa, pwede o 50% or fully vaccinated. Yung fitness studios, gyms, venues for individual non-contact exercise sports, indoor po 50% for fully vaccinated. Ayan po. So, ay meron pong mga film, music, television production. Ayan po sa negosyo po nila yan. 50% indoor for fully vaccinated. Yung contact sports po, but not limited to basketball, ay kailangan pong fully vaccinated yung mga players and audience at venue capacity is allowed. Ano po? So contact sports po ay pwede, pero 50% at yung audience po at yung players fully vaccinated lang po ang pwede. Unfair areas po, kid amusement industries, playgrounds, playroom, kiddie rides. So, yan po ay medyo mahigpit pa po tayo dyan at sinabi po natin na medyo maghihigpit po tayo at allowed lang po ang mga children dito sa outdoor. Outdoor lang po yan. Pwede. Yung mga ferias at amusement industries or parks. So, yung residence gatherings with individuals, pwede na po yan. 50% po ay sa fully vaccinated lang po ang pwede. Yung mga venues po na mayroong mga live voice or instrument performers and audiences, karaoke bars, clubs, concert halls, theaters are prohibited ho. Ayan, prohibited pa ho yan. Bawal ho yan, ho. At pinagbawal din po yung casino, horse racing, cockfighting, operation of cockpits, lottery, and betting shops, and other gaming establishments. Bawal pa po yan, ho. Ayan. Bawal ho yan. Medyo merong correction po tayo dito at hindi ho pa po pwede ang ating sabungan. At yung nga ho, kung 20% po na capacity, pwede pong dagdagan kung yung ating pong municipality ay may vaccination na 70% na po ang inaabot. Ano po? Ayan. So, yung mga hotels po, establishments with valid DOT accreditation, pwede na ho mag-accept ng guests and clients. So, ayan. So, ganyan po ang mangyayari. Tatandaan nyo lang po, pag indoor, 50% ay fully vaccinated lang po ang pwede. Ha? Ayan. So, ganyan po mga kababayan, ang mangyayari, sana po ay magpabakuna ng lahat. Ang curfew po natin, 10 o'clock PM up to 4 AM in the morning, ano? Pwede daw ho yung mga night markets pero wag hong aabot sa curfew. Meron pa rin curfew. Yung simbang gabi ho ay pwede pero wag lalakpas doon sa curfew hours. So, wag papasok doon. So, ganyan po ang sitwasyon mga kababayan. At
pagtulungan po tayo at para po tayo ay makatapos na po sa laban, talunin na po natin ang COVID at magsimula na po tayo sa pag-unlad. O yun lang, Rick, at medyo mahaba yung ating mga sinabi. At yan po kasi maraming pagbabago. Ano po? Okay. Okay po, alas 5:01 na po mga kaibigan, na magandang umaga at narito na po ang pagkakataon para kayo po ay tumawag at magtanong sa ating minamahal na governor. Ito pong segmentong ito ay talagang inilaan para po mailapit ng ating minamahal na governor ang kanyang tanggapan sa ating lahat. Kaya't sa abot ng aming makakaya dito sa radyo natin at sa nalalabi pang natitira pang oras, ay kami po ay nakahandang tumanggap ng inyong mga tawag, ng inyong mga text para po ito po ay maipahayo natin sa ating minamahal na governor. Yan, meron pong dito, meron pong unang tumawag. Tanggapin natin. Hello, magandang hapon po. Hello. Hello po. Yan, ano po ang pangalan na ma'am? Hello. Nadidinig po ninyo ako. Ayun, nawala siya. Kanina pa siya Kasi kanina pa siya naka-standby. Okay. So, tawag lang ho kayo, Tawag lang ho kayo sa ating call hotline 0961-432-4436. Kung kayo po may mga nais na itanong at meron po kayong gustong mabigyan ng kaukulang aksyon sa inyo pong mga concerns, Okay, meron pong Rowena Ricafrente ng Barangay Bangkuangan. Ayan. Hello, magandang hapon po, Ma'am Rowena. Magandang hapon po. Opo, ng Barangay Bangkuangan po, po? Opo. Opo, sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon po, Rowena. Itatanong ko lang po, Gob, kung paano po kaya yung asawa, uuwi po ngayong December yung asawa ko, bali may vaccine na po siya, kaya lang first dose pa po. Ang second dose daw po niya ay sa January 15 pang schedule, AstraZeneca daw po ang kanyang ipinaturok. Oo, pero ganyan ho yung regulasyon ng IATF na yung ating fully vaccinated po ang binibigyan ng pribilehiyo. Kaya nga kung ho siya, hindi pa ho siya fully vaccinated, kailangan ho siyang mag-antigen test, no? Sa Dalahican, may antigen test po doon? Saan po? Sa Dalahican po? Bago pumasok? Well, meron po mga clinic po yata doon na accredited ng DOH o yung mga ospital po. Meron naman po doon. At ang alam ko rin po ay dyan sa Talaw-Talaw ho mismo ay meron ho yata nagpo-provide doon. At doon na lang po kayo kumuha. Sige po. Salamat po. Okay, thank you po. Salamat po ng marami ka, Rowena. Rowena po, Rowena. Yan, ng Barangay Bangkuangan. Okay, salamat po. Okay, pero doon po sa pier, wala doon pong nag-antigen. Doon po sa mismong Talaw-Talaw proper. Okay po. Sige po. Ayan. Okay, so salamat. Text questions po tayo. Gob, kailan po kaya maibibigay yung ayuda sa mga naapektuhan ng ASF na galing po sa probinsya? Opo, nito lang po nakarang araw ay namigay na po si Speaker 3,000 at 5,000 at yung atang 10,000 ay may qualification pa kung kailangan. Nitong Friday lang po na-approve ng Sangguniang Panlalawigan at na-approve na rin po. Mabuti naman. At baka itong linggong darating ay maipapamigay na po yung ating tulong. Ano po? Sige po, taantay nyo. Na-approve na rin po finally. At ay bibigay na po yung ayuda ng provincial government. Opo. Okay po. Ayan. At Gob, pwede po ba mag-avail ng love loan pero hindi po nagsosolo lamang po ako
ang requirement po yata 10 katao. Hindi ho, pwede hong 3 lang ho kayo, kaya pwede na ho yung 3 ho. Maghanap ka na ng 2 at para may kasama kayo sa grupo. Pwede na ho 3, oh. Okay po, ayan. Okay na. Meron pong caller tayo. Si Noe. Ay, naku, nawala si... ayun, nandito na pala. Si Noe Inyes ng barangay na po ito, ano? Ayan. Hello, magandang umaga. Magandang hapon. Ka-Noe. Oo. Oho. Ay, ito ako ngayon sa Maynila. Oo. Galing ako sa Bitiras, nakalabas na ako. Ay, may swab test ako. Ngayon, may turok din ako ng Pfizer, first dose pa lang. Ay, gusto ko sana umuwi na dyan. Pwede ba ka makahingi ng TCP kay Gob? Sa barangay namin. Sino ito? Canuel? Ano pangalan ng apelyido? Inyes po, sir. Ano, Rick? Ninyes? Inyes po. Why ba yun Noe? Yung Y yung first letter? Or I? NOE, sir. NOE. November Oscar Echo. O nga, yung iyong last name. Ang last name ko, Inyes. I-N-I-E-Z. Ayun, Inyes. Inyes. Oo. So, hindi pa ho kayo fully vaccinated. So, kailangan ho kayong mag-antigen test ng within 72 hours bago ho kayo pumasok. At itawag nyo na ho doon sa ating hotline. Anyway, nandyan din naman yung inyong pangalan at telepono. Sige ho, basta i-text nyo lang ho at yung antigen na ho kayo para mabigyan ho kayo ng pasa, no? Okay po. Dob, sa Ano po yun? Sir po, sir. Gusto niyo magpa-antigen sa Pierre? Oo. Ang alam ko ho, doon sa terminal lang Talaw-Talaw, ay meron na ho nag-antigen doon test Kaya lang ho, ang pagkatanda ko, kung tama, ay mga alas 8 na ho yata nagbubukas yun Oho, meron ho doon. Meron naman ho mga clinic na sa Lucena, nag-antigen test ho. O yung mga hospital ho dyan, pwede ho. So, sir, maraming salamat. Thank you ho. Salamat po. Opo. Maraming salamat. I-text mo lang yung buo mong pangalan na Noe at kung sino yung kasama mo. At anong petsa yung pagpunta mo dito sa Marinduque para ma-forward natin sa action officer. Oo, sir. Okay po. Salamat Noe. Thank you. Ayan. Okay, isa pa pong text question. Magandang hapon po, Gob. Malaking epekto po ang ASF. Damay po ang mga magbababoy na di kasama sa red zone dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng feeds at pagbaba ng presyo ng mamimili ng buhay na baboy. 100 ang pinakamataas hanggang 80 pesos per kilo ang bili nila. Parang marami na po ang inatamad mag-alaga ng baboy. Salamat po. Well, mabigat ho itong developments na ito, no? Tumaas nga yung feeds, At ang nangyari naman ho ay ang baba ko ng pamimili. Ngayon ko lang narinig ko yun, naging 80 hanggang 100. Sobra man ho ang baba. Alam niyo ho, ay meron na nga ho tayong nilabas na EO at yan naman ay sang-ayon doon sa pag-uusap ng mga hog raisers at traders at yung namimili na yung ating farm gate price ay 120. So, hindi ho pwedeng bilhin na mas mababa sa 120, yun lang ang pinaka minimum na price, pwede namang 130 pa nga. So yung pamimili na 80 to 100 ay taliwas ho yun sa ating farm gate price.
At kailangan po sumunod yung ating mga traders. Alam naman ho nila yung regulasyon na yan. So sana naman ho tumulong yung mga traders kasi ho ay mataas naman ang bilihan ng baboy ngayon sa Maynila. So kailangan naman hong fair yung ating pagpipresyo at kailangan sumunod ho doon sa ating farm gate price na binigay. So kaya nyo't magpapatawag ho tayo ulit ng pag-uusap, ng meeting at kakausapin din po natin si Bukal John Fernandez at siya naman yung committee chairman sa agriculture. Kailangan yung pag-aalalang mabuti ito at medyo mabigat ho nangyayari Anyway, inintay ko lang naman ho yung sagip-saka na siya naman pong ating magagamit sa pantulong sa ating mga kababayan na gusto magbenta na ng baboy, binabarat naman ng masyado. Yun naman ang hindi ko maintindihan mataas naman ang presyo sa Maynila, pero ang baba ng bilihan dito, medyo malaking problema. Meron ho kaming project, yung sa Saka, ay kung ma-approve na ho sana yun, ay pwede na ho ang probinsya ang bumili ng, ng baboy nyo na mas mataas, at ayon dyan sa ating price ceiling, farm gate price, yung farm gate price natin, at yun na nga para makatulong sa ating mga magbababoy. Naintindihan mo natin yung sitwasyon nyo at hinahanapan mo natin ang solusyon. Okay po, meron po tayong caller, hindi po siya nagpapakilala, ayaw po niyang bagitin ang kanyang pangalan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, taga saan po ikaw? Ito po sa bayan ng Santa Cruz. Oo, pakihinai daw po ang iyong monitor po dyan at nang hindi po tayo nag-feedback. Ayan, nahinaan na po. Opo. Ayan, okay, sige po. Nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon po. Ito po ay tungkol sa Dole. Opo. Kasi po ay sabi, nakalista po kami. Ang sabi po, tinanggal po ang pangalan namin kasi ay nagdole daw kami kay Marisa Red. Ibig sabihin nyo, ay nagkaroon na kayo ng dole kay Marisa Red. Opo. Tapos gusto niyo sana mabigyan pa ng isang dole, ganun ba yun? Ngayon po, nakalista po kami doon sa kasalukuyang nagadole ngayon, nakalista po kami. Opo. Pero tinanggal daw po yung pangalan namin kasi nagdole kami kay Marisa. Meron ho yatang regulasyon ng andole na pag kayo po ay nakuha na ng dole, beneficiaryo, ay hindi muna kayo qualified na bigyan ulit ng dole. Okay ganun ho ang pagkaalam ko dyan. Okay lang po sana. Opo. Kasi naiintindihan ko. Ngayon po, yung mga kasabay-sabay ko, ay bakit naman po kasama? Yung kasama nyo doon sa grupo na nabigyan na ng dole ng kay Marisa Red ay napasama at nabigyan pa raw. Opo. Ganun ngayon yung dole ngayon. Nabigyan din. Samantalang kayo ay pareho lang kayo. Hindi kayo nabigyan. Opo. Sana po ay iwan niyo po yung pangalan niyo po dyan kay Rick at kung ayaw niyo pasabi sa Himpapawid ay titingnan mo natin. Pag-atanong mo natin kay PJ Cortazar kung paano nangyari, Opo. At hindi ko masagot dahil po yung dole po ang nagpapatupad yan at hindi po yung provincial government. At di beso ay matulungan kayo, hingan mo natin ang paliwanag si PJ Cortazar, yung head po dito sa... Ating ay dapat po ay parehas naman. Well, kasi kasama na dun sa nauna, dapat lahat. Well, mukhang yun ang reasonable ho siguro. Taalamin ho natin at hindi ho ako makapagsabi tungkol dyan dahil hindi ko po alam yung talagang pangyayari, pero i-report ko naman ho yun. Pakibigyan nyo na sana yung pangalan nyo, dahil pangalan din ho nung iba na inakakala nyong
nabigyan na dati at ngayon napasama ulit. Para ko natin maipaliwanag mabuti kay PJ Cortazar. At hindi ko rin po masagot, ma'am, dahil hindi po tayo yung involved talaga dyan. Opo. Bigyan nyo lang po kay Rick, yung pangalan nyo, at saka yung mga nalaman nyo na kasama nyo, pero nabigyan ulit. Sige ho. Thank you naman. Salamat po. Okay po, salamat po. Salamat po ng marami sa iyong pagtawag. Yan. Text question pa rin po tayo. Happy Sunday, Governor. Ano po kaya ang resulta ng investigasyon about po dun sa mga baboy ng Dole na ipinamigay? Meron na po bang inilatag na dokumento ang Dole na nagpapatunay na ASF free ang kanilang baboy? At ito po bang mga baboy ng Dole pinasuri rin ba sa Provincial Veterinary? Saan po kaya galing itong mga ito? Salamat po. Anyot, kakausapin po din natin si Mr. Cortazar at para po siya yung mismo mag-imbestiga dahil po rin sila po yung nag-bidding project po nila yon. Anyot, alamin ho natin kung ano rin yung kanilang nakita na at magtatanong din po tayo dito sa dito sa ating Bureau of Animal Industry kung meron po silang nakita na ebidensya o maring pagbabasihan na kung doon sa baboy ng Dole Canyo nanggaling yung ASF. Kasi nga sabi ng iba ay baka very recent na yung pamimigay ng ating sa baboy, sa Dole, kaya po pinag-aaralan. Sige po. At patitignan ko rin po din sa ating probinsya, dito po sa veterinarian, kung ano po yung resulta ng kanilang investigasyon. Pero ang alam ko po ay yung supplier din po dyan ay yung si Mr. Marquez malalaman nyo baka sa susunod na linggo, malaman natin kung anong resulta. Okay po. Meron po tayong caller, si Ma'am Marilu Zulueta ng Barangay Tamayo. Magandang hapon po. Hello po, kuya. Yes po, ate. I-update ko lang po yan sa Dole. Ako po yung tumawag na noong nakaraan kung kung pwede ibang kukuha nun sa Dole ko. Nanggaling na po ng Dole sa Buwak yung kukuha. Ang binigyan po siya ng certification, tapos pagdating po ng Palawan, ayaw po ibigay ng Palawan. Meron ng certification na tayo bigay. Nandiyan kayo sa Manila? Opo, nandito na po ako sa Manila nung nakaraang buwan pa po. Hindi baka kaya ayaw bigay ng Palawan dahil kayo mismo ang dapat kukuha. At kailangan tawagan nyo sa Palawan at baka naman pumayag na gawa lang kayo ng power of attorney at pwede na yun. Kasi yung sa Palawan ay humihingi talaga ng identification card o government ID. At dapat kayo yung kukuha doon Pero na lang kung papayag sila. Nako, kaso Palawan mahigpit din siya. Tawagan nyo yung Palawan doon. Baka pumayag yung Palawan branch nila dyan sa sa Maynila. Palagay ko ganun pinakamaganda. Marami naman branches yan At nagtanong na po ako sa inyo kung pwede makuha dito sa Manila. Sabi niyo po hindi po makukuha ng Manila kasi siyan po nga nakadresa sa probinsya. Mabuti talaga Kamarilu yung sa Palawan kayo mag-coordinate Tumutulong naman sila sa ganyan. Diretsuhin nyo na at tanong nyo kung paano nyo makukuha at tutulungan naman kayo Tawagan nyo na lang yan kasi nga importante na kayo rin mismo yung kukuha dahil so far alam ko kung sino yung pinaka-recipient kayo kukuha at magpresenta kayo ng government ID Sige, tanong nyo na muna at papatanong din namin ulit kung paano nga sitwasyon na ito Okay po, sige po, salamat po. Okay, salamat po Kamarilu. Governor, sana po ay may libreng sukat ng salamin sa matanda at sa mga kabataan. Salamat po.
pwede po naman kayong pumunta dyan sa ating provincial government. At meron po tayong doktor dyan. Si Dr. Sulit po yata yung ophthalmologist. Kailangan po muna nating sukatan kayo. And then, kung qualified po kayo na tumanggap dyan sa AIC, ay pwede po naman natin kayong tulungan. So far po, ay yung mga nabibili po, ay yung mga standard po ang sukat, ay para pong parang mga fix na po yung grado nila na ganun 100, 150, 200, 250. Pero kung sa inyo ho ay iba doon sa ganung measurement, ay kailangan nun natin i-apply kayo doon sa AX namin, no? Sige ho, at patingin muna kayo kay Dr. Sulit at siya po yung doktor natin na ophthalmologist na sa provincial hospital. Mabait naman po yun at tutulungan kayo. Tapos pag nalaman na ho yung sukat, ay pwede ho natin kayo ikuha sa AX. Ano ho? Yan. Okay po, ayan. Okay, meron tayong caller po, si Olive. O si Ma'am Olive Ray ng Barangay Hupi. Ayan, Ma'am Olive, magandang gabi. Magandang hapon. Hello po, Kuya Rick. Opo. Oho. Ano, may tanong ka po kay Gob? Opo. Sige po. Ako po yung anak ni Olive Ray po na nahingi po ng cellphone kay Gob na nag-aaral po ng grade 8. Ano po yung ma'am ang hinihingi niyo ho? Ako po yung anak po ni Olive Ray na nahingi po ng cellphone kay sa iyo po, Gob. Ano pangalan niyo ulit? Yung ako po ay si Leyan po, Villaruel po. Ako po yung anak niya. Ruel Ray. Ruel Ray ho? Leyan Hello. Villaruel po. Leyan daw po. Leyan Ray. Leyan Villaruel. Opo. Leyan Villaruel po, Gob. Leyan Villaruel po. Leyan Villaruel. Saan ba po kayo nag-aaral? Dito po sa Buena Vista po. Buena Vista. Anong school ho dyan? Anong school? Hindi po sa Buena Vista National High School po. National High School. Sige, tatawagan ka namin at titingnan ko baka dumating na yung supply. Ano ho? Sige, tatawagan ka namin, Leyan Villaruel, ha? Aming salamat po, Gob. Okay po. Okay, Salamat, Leyan Villaruel. Okay, text question po tayo. Magandang hapon po, Gob. Tanong ko lang po yung sa Presbycare noong nanay ko kasi matagal na po siyang tumawag sa programa ninyo. Hanggang ngayon po ay naghahintay po siya ng update at tawag dun sa inautang niyang loan. Salamat po. Ano ba pangalan na nakalagay dyan? Ay wala. Si Flor de Lisa Briones po ito ng napo. Nagbigay ba dyan na na cellphone number? Opo, meron pong number dito. Anong number yan? Sandali. Natatabunan itong... Sandali po. I-text mo lang sa akin ulit, Rick. Text mo na lang. Papalo ko kay Alma Tintiman, ha? Sige po. Ipo-forward ko po kay Danreb. Okay. Sige. Okay. Okay po. Ayan. Meron po tayong caller. Ito na. Ipasok na natin. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Ano pong pangalan, sir? Ipapalo ko lang po, sir, yung aking request na... Ay, sir. Bakang hinahingi kay Gob. Hello, sir. Hinai daw po yung iyong monitor dyan at na feedback. Okay po, sir. Oo. Ayan, oo. Ano pong pangalan? Si Ruga po. Antonio Ruga. Antonio Ruga ng Barangay? Matalaba. Barangay Matalaba. Ayun, oo. Ito sana mapakinggan nung lahat ng mga tumawag dito na ganyan din ang request. Gawa ng tuwing linggo po may mga nagatanong ng ganyan. Kaya pakinggan po ninyo ha itong paliwanag po ni Governor para hindi na po, hindi lang ho ikaw ka Antonio kundi yung iba pang mga
nag-request noong ganyan ding alagaing hayop kay Governor sa palatuntunan ito mga ilang linggo na nakakaraan. Paulit-ulit po itong pinapaliwanag ho ni Gobe kada linggo. Oho, na medyo maproseso po ito eh. Hayaan ho ninyo si Gob po ang magpapaliwanag. Gob, si Antonio po nasa kabilang linya. Sige Antonio, ano po yung hinihingi mo? Opo. Hello, Antonio, ano ulit yung hinihingi mo? Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon. Anong request mo ulit? Yung pong baka po na alagain po. Naipaliwanag ko kasi, yan ho, ating dadaan pa sa proseso, sa bidding, at yan nga ho, medyo mabusisi ho nga yan, kaya medyo matagal minsan. Tansya ko ho, baka yung mga bandang Enero na ho natin na makakuha ng supply ho, maghintay-hintay lang ho tayo. At may mga bidding ho proseso, minsan ho, natatagalan din yung bidding, ganyan ho. Sige ho, at nakalista naman yung pangalan nyo, pakihintay-hintay lang ho, at ginagawa naman ho ng paraan ho. Naghahanap din tayo talaga ng maisusupply at maibibigay sa inyo. So lahat mo na po ng humihiling, alam nyo naman po ang gobyerno. Naubos po yung baboy namin, sir. Oo nga, naiintindihan ho naman natin eh. At gusto naman po natin tumulong, yun nga lang po ay hindi minsan madali po yung ibang mga hinihiling. Ano ho? At marami din naman po kayong humihiling at gusto naman po natin kayong pagbigyan. Pakihintay-hintay lang po, pati po yung mga nag-request dati, nakalista naman po lahat kayo eh ho. Darating na ho yan at pakihintay-hintay lang. Ano ho? Thank you po, Gob. Okay. Thank you ho. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan, si Ka Antonio Ruga ng Barangay Matalaba. Ayan, ano nga. Okay. Isa pa pong ito, i-entertain mo muna yan at kita magbabasa muna ng text question. Gob, suggestion ko lamang po na pasiglahin din natin ang produksyon ng mga kababayan natin na nagatanim ng gulay katulad ng talong, kalabasa at iba pa na kung tawagin ay pakbet vegetables dahil ito ay akma sa klase ng lupa dito po sa Marinduque. Salamat po. Opo, maganda pong suggestion yan at ating pong sasabihan si Armand Pedregal po, yung ating agriculturist, ano po, kung paano po ang sistema natin gagawin. Pero talaga naman po tayo nagpapadami ng gulay, namimigay nga po tayo ng mga seeds, ano po, ng mga buto. Sige po at ating pong ilulunsad dyan. Yan pala yung ginagamit nga pala sa pakbet at masarap po yung pakbet, ano po. Sige po at ating pong gagawa ng programa. Opo. Okay po. Meron tayong caller at ayaw po niya magpabanggit ng pangalan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Governor Presby po. Opo, taga saan po ikaw? Taga dito po, Santa Cruz, Marinduque po. Sige po, sigaw po nasa. Gusto ko lang pong itanong kung sino po yung accredited na van transport na bumiyahe po sa buong Marinduque po. Accredited na van na transport? Opo, na bumiyahe po sa Marinduque. Ang alam ko ay may mga linya ho yung UB Express ho. So yan po yung lumalabas na accredited ho. Yung mga sa mga door-to-door po, mga transport po, meron po bang kayo na approve from the capital, from provincial capital na bumiyahe po? Hindi po kami yung nag-a-approve nung yung prangkisa ng ng door-to-door. LTFRB po yun. LTFRB ang nagbibigay ng prangkisa. Kaya po sila ay nag-a-apply sa LTFRB at kailangan makakuha sila ng prangkisa.
Okay po. Pero wala pong any other transport from provincial governor na sinasabi po na pwedeng bumiyahe. Wala pong any other names na sinabi. Wala pa po? Sa amin po ay hindi po kami nagbibigay ng prangkisa at nasa LTFRB nga po ang pagkuha niyan. Yun po ang nagbibigay ng karapatan para mag-operate. So wala po kami jurisdiction o power para magbibigay ng ganyang mga prangkisa o linya. Kailangan po sila sa LTFRB kumuha. Ano po? Opo. Okay. Yung pong itatanong ko lang din po, Presti, yung may mga transport po dito sa atin, hindi po sila accredited from the provincial office. Hindi po naman kami talaga nag-accredit ng ganyan. Ang nangyayari lang po sa atin ay tayo ay pinahihingi po natin sila nung permit, yung travel coordination permit para makapasok po sila. Opo. Okay. Thank you po, President. Okay. Thank you. Thank you for your time. Okay po. Salamat po. Salamat ng marami. Ayan. Governor, tanong ko lamang po, papaano po naman yung hindi nabigyan ng ayuda pero nag-surrender ng baboy? Di tawag niyo kay Rick at na matignan at kung kayo naman ay naapektuhan ay syempre ay mabibigyan dapat ng ayuda. Okay. Kayo naman ay namatayan ng baboy, so sa pagkaalam ko ay binibigyan po yan. Opo. Opo. Okay po. Ipasok na natin yan para hindi na maghintay ng matagal. Sonia Recto ng Barangay Baliis. Ayan. Ma'am Sonia, magandang hapon. Gandang hapon naman po, Kuya Rick. Sige po. At kay Go po. Tanong ko lang po, nahuli po yung nadinig ko po tungkol sa pwede pong pagpunta ng Maynila at pagpasok po rin ng Marinduque. Kung kayo po ay fully vaccine na, hindi na po kailangan ang magpa-antigen. Opo. Wala na po bagang iba pa papel na kailangan na po. Pwede na po yung vaccination card po. Kailangan din po yung yung travel coordination permit. Dahil minomonitor din namin yung pumapasok ko sa loob ng Marinduque. Kailangan ho kayong kumuha ng travel coordination permit pa rin. Yun ho. At yan ho nakalagay. Opo. At saka magdala rin kayo ng government ID nyo para po sigurado na na tama po. Kasi po minsan ay baka hindi po yun yung tao na gustong pumasok. Delikado rin po tayo. Ano po? So ito po ang kailangan, TCP o Travel Coordination Permit. Ang sabi po ng IATF, kailangan ay Box, Cert, PH, Digital Vaccination Certificate, or yung in-issue ng BOQ na International Certificate of Vaccination at saka yung government ID na baka hingin ho sa inyo para mapakita na kayo po yung talagang nakalagay na pangalan doon, kayo yung tao. O yun ho. Kailangan din ho ng TCP kahit ho may vaccination certificate. Sige po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Salamat po, Kuya Rick. Maraming salamat din po sa iyo. Sonia. Thank you. Ayan, Naku, sandali nakalimutan ko. Meron pong tanong dito na nag-post sa FB para sa kanyang kapanatagan ng kalooban para si Flor Clark. Good afternoon po, Gob. Complete na ako ng vaccine, Sinovac. Wala na bang antigen? Ano pong requirement po? Taga Balogo, Santa Cruz po ako. Salamat. Pero kung resident ho kayo at lalabas ho kayo at babalik, hindi na ho kayo kailangan kumuha ng antigen pag yung fully vaccinated. Yan ho yung pribilehiyo ng residente natin
nalalabas at fully vaccinated. Pero parang itong nag-post na ito po, parang siya nagtatrabaho sa Maynila. Maynila, iba hong klase yun. At kung fully vaccinated, kailangan din hong kumuha noong TCP. At yun nga, pwede na naman pumasok ko talaga pag fully vaccinated. Kailangan lang hong kumuha ng TCP. At kasi po ay may mga requirement po yung munisipyo o yung barangay, ay minsan ay hinihingan din po sila ng ganoon. Depende po kasi sa munisipyo At saka minsan nire-require din yung barangay clearance certificate, permit. Yan, may barangay permit din ho. Kaya nga ho, bago kami mag-issue ng travel coordination permit, inaalam ho namin kung sa ang munisipyo, meron ho po silang mga ibang requirement. Ayun, ganun ho mangyayari. Kaya kailangan ho yung travel coordination permit. Okay po. Ayan, meron po tayong caller. Hello. Sandali. Di ba pala na i-connect? Magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Opo, ano pong pangalan, sir? Simplicio Quesada po, ng Maniwaya. Ernesto Quesada? Simplicio Quesada ng Maniwaya. Ayan. Ano po ang atin? Magpasalamat lang po kay Gob sa pagtulong sa akin. Sa kunang mata, pagpa-opera, sana. Hindi lang po natuloy, pero sabi po ni Dr. Tulit, hindi na po dapat operahin. Kaya lang po. Opo. Sige po, at kung hindi naman po kailangan talaga, ay wag na munang operahin. At sabi nga po, hindi pa naman dapat operahin. So maayos pa naman yung paningin nyo. At okay ho, at nakakaganda naman po na nalalaman po namin na natulungan kayo. Opo. Sige po, Simplicio. Text lang po kayo kung ano may tutulong. Opo. Ayun. Salamat po. Simplicio, mahalaga na examine po yung mata ninyo, ano? Oo, ayos. Di medyo kampante na kayo. Wala palang diferensya yung mata ninyo, ano ha? Okay, Simplicio. Magandang hapon po. Salamat po ng marami. Ayan, okay. Text question po. Andali ha. Sa dami ng napasok na text ay ang hirap buksan na rin ating inbox. Gob, tanong ko lamang po, ilan po ba talaga ang dapat na pasahero ng tricycle ngayon? Dalawa pa rin po ba? Kasi marami pong tricycle ang nagkakarga na ng 4 hanggang 5 pasahero. Salamat po. Ano pa ho yun Sobra na ho yun. Actually, sa alam ko ay 50% ho alam nyo, nagluluwag ho sa Maynila at hayaan nyo aalamin ho natin talaga yung sukat. Pero pag ganyan ho, sobra na ho yun Hindi, wala na hong physical distancing at saka sobra na ho sa 50% yun. Papatupad ho natin sa LTO at ating pong patitignan kung paano ho yan. Ay, delikado rin ho yun sa ating mga kababayan. Kahit ho fully vaccinated, pwede pa rin ho kayong mahawa. Ay, hindi ho tama yun. Ano ho? Sige ho. At papaalam ko dyan sa LTO kung paano mabuti ho. Ayun, okay po. May nagtatanong po din kung kailangan pang mag-quarantine ng 14 days kapag uuwi ng Marinduque. Ay, wala na pong quarantine, di po ba, Gob? Ano? Except lang yung mga OFWs at saka yung overseas OFW yung overseas Filipino workers. Yan po ay depende pa sa kung anong country, At meron ng iba-ibang mga proseso at nakalagay ho yan sa ating EO, sige ho. Okay po. Go, pwede po bang pakikalampag ang DPWH? Dahil puro widening po ang ginagawa samantalang hindi man lamang po nagagawa ang naputol na kalsada dini sa boundary ng Dolores at La Mesa. Napakatagal na po itong sira.
Mahirap po sa motorista na dumaan, lalo na po kapag kargado, napuputol po ang mulye. Salamat po. Ano yan? Yung kalsada sa Dolores at? Yun daw pong Alamesa. Oo. Alamesa. Sige at papatignan natin kay Engineer Marcene bukas. Sige ho. Okay po. Gob, sana maayos na rin po ang daan papunta sa Bangkuangan. Ay, sa DPH po rin. Sige ho. Madami na pong nadidisgrasya gawa ng wala ng kalsada. Sana maayos po ito. Saan ba? Tama ko yun. Kausap ko lang po si Engineer Marcene kanina. Pinapupuntahan ko po yan. At makita ko ulit. At yun hong sabi ko, dala ng heavy equipment. Dahil nga ho, yung may portion po, may parang landslide ho doon, nakatambak ho yung lupa. Sige ho, at papadalan ho natin ng equipment. Kausap mo na ho si Provincial Engineer OIC Ed Marcene. Okay po. Ayan. Meron tayong caller. Sige nga, ipasok natin. Hello, magandang hapon po. Hello. Ayan, hindi siya nasagot. Ay di... Ayan, i-off natin para mabigyan daan yung ibang natawag. Kuya Rick, at Governor, ako naman po ay nabibilingan dito sa ating mga kababayan na pilit mag-aalaga ng puting baboy kung saan sila ang pinagmumula ng sakit. Samantalang, meron naman tayong baboy na di naman nangangailangan ng commercial feeds. Katulad ng mga native na baboy. Si Jundi po ito ng Tambangan. Salamat po. Well, siguro po ay kanya-kanya pong pagtingin sa negosyo. At actually nga ho, maganda nga yung tama itong si Jundi na po talaga yung native pig po ay mataas po ang presyo at hindi po masyadong malakas sa feeds at mahal po yung feeds. Po? At may pangalan na po yung ating native pig at ang laki po ng presyo per kilo. Tama po yun Kailangan po tayo papunta na doon. At meron po tayong eksperto dyan, si Dr. Monleon ng MSC Torrijos at organic nga po yung kanyang pakain. So, mga dahon po, mga damo. So, maganda po ito. At mag-concentrate po tayo mga babayan sa native pig. At talaga pong maganda ang presyo ngayon. Okay po. Si Jonathan po ito, kumustahin ko lamang po yung balita na magkakaroon na ng dialysis center dyan sa Marinduque para sa mga nangangailangan. Taga rito po ako sa Maynila. Opo, at nandun na po yung makina, 10, at nandun na po yung gumagawa ng reverse osmosis. At ang sinasabi ko po ay piliting maging operational bago po ang magpasko para po pamasko natin sa ating mga kababayan na nagda-dialysis. Malaking tulong po sa kanila ito at napakagastos po talaga ng dialysis dahil nga po halos yung iba ay 3 times a week ay nagda-dialysis. Malapit na ho at antabay lang po at ginagawa po natin lahat ng paraan para po maumpisa na itong dialysis sa atin. Okay po. Ayan, meron po tayong caller. Hello. Hello, sir. Good evening. Good evening po, sir. Ano po ang pangalan? Pakito Pijongko, dito sa Isok Dos. Pakito Pijongko ng Isok Dos, Buwak, Marinduque. Ayan. Opo. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. May tanong lang po sana ako kung anong kailangan papilis papuntang Manila dahil ako ay magapat-check up. Ito kung fully vaccinated. Pwede na ho kayong kumuha lang ho kayo ng travel coordination permit at kayo may vaccination certificate. Pwede na kayong lumakad. Pagbalik niyo ho ay wala na hong antigen. Kanino po mangingi? Nang alin ho? Nang request? Nung TCP daw po. Nang TCP. Dyan ho sa Kapitolyo, meron ho tayong tao dyan.
At o kaya tumawag na lang ho kayo para malaman nyo kung paano gagawin. Ho? Meron naman ho tayong mga number ho dyan na matatawagan at o kaya punta na lang ho kayo dun sa opisina dyan sa Kapitolyo at meron ho tayong mga tao. Tanong nyo na lang ho doon sa office namin yung kung sino yung nag-i-issue ng Travel Coordination Permit. Travel Coordination. Diyan po sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo po. Ano pangalan ng opisina? Ano pong pangalan ng opisina? Diyan na lang sa office ko kayo magtanong para maituro kayo. Sa office ni Governor, doon ako kayo pumunta. Oo, sige po. Sige po. Maraming pong salamat. Salamat. Okay. Salamat po. Okay, maraming salamat. Thank you po. Ayan. Magandang hapon po, Governor Presby. Sana po ipagpatuloy ninyo pa po yung magandang hangarin ninyo dito sa Marinduque. Hindi po tulad ng mga natakbo ngayong halalan, ngayon lamang po nagaparamdam. Salamat. God bless po, Gov. Salamat po. Tayo naman po ay serbisyo lang at tayo po ay may katungkulan na gumawa ng proyekto at maghanap po ng ating mga solusyon sa problema. Opo. At patuloy po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Okay. Salamat po. Salamat po. Okay po. Gob, sumbong ko laan po sa iyo na yung pong dole ay para lamang sa isang pamilya. Kasi po may mga pamilya na nakakatatlo na. Meron po na hindi pa min lamang nakakaisa. Salamat po. Sige, bigyan nyo naman yung pangalan nyo kay Rick at nang mapalagay ho at mapabigyan naman ho yung hindi pa nabibigyan. Papatignan din ho natin yon. Pero palagay ko po ay baka hindi ho siguro naman nangyayari kasi po ay meron pong listahan ng dole at hindi po pwede yung palaging dole sa pamilya nabibigyan. At kung meron man gano'n, ay pakibigay nyo na rin mga pangalan dyan kay Rick at nang mapatignan nang hindi maulit. Okay po. Gob, ako po si Teresita Rivamonte ng Masagisi. Hindi po ako nabigyan ng love loan samantalang yung pong kasamahan ko din sa aming barangay ay nabigyan na nung pumunta kayo dito. Salamat po. Teresita Ribamonte. Sige po at sinunod ko na yung pangalan para po mapa-apuro po yung release na pera. Ano po? Sige po, Teresita. Okay po. Gob, tanong ko lamang po, hindi pa po nare-release ang love loan din sa amin sa Barangay Pag-asa. Sige po, bukas po kayo titingnan ko po ito, Barangay Pag-asa. Gusto ko po ma-release na kagad dito Nandyan na mo yung pera. Siguro lang ho ay merong mga kailangan lang proseso doon kaya ho naiipit pero ano ho ito pinapa-release ko na noon pa ho Hayaan nyo tututukan ho natin, Okay po, ayan. Okay. Meron tayong caller. Sandali ha. At hindi magpapakilala. Ayaw magpakilala na rin caller na rin. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, Kuya. Taga rito po ikaw sa Santa Cruz. Taga rito po sa Ayan, Santa Cruz. Sige po, ano pong iyong concern kay Governor? Governor, magandang gabi po. Ako po magandang gabi po. May concern lang po ako dito ay sa Presbycare. Ako po ay nag-aalaga ng baboy. Opo. Ay labis po kaming naapektuhan dito sa nagdaang pandemya dito sa ESF. Ay ako po baka sakali na makapag-loan dito sa Presbycare. Opo. Bigyan niyo po yung pangalan at patulungan po natin kayo sa hepe ng peso, si Alma Timtiman. Opo. Bigyan niyo lang yung pangalan niyo at saka yung telepono. Nakapag-apply na po ako. Ay ganito po ay ang inaanam ko po din ay 20,000. Para magamit ko po hanggang hindi kami nakakabawi sa aming negosyo. Bago yung matitira po ay agastusin man lang namin para yung mga... Kasi po kami ay makalugi doon sa nakaraan naming pag-alaga ay puro utang po halos yung aming naipakain doon sa baboy namin. Bago hindi naman po nabenta na maayos.
Kaya po ako nagbakasakali na makahiram ng puhunan sa presbyter. Tama. Yung akin pong inalo na 20,000, ay maka 10,000 naman po ang inapprove. Ay kumpleto naman po yung sa aking papel. At kung sabi po nila 20% yung sa asset, ay lapit-lapit naman po dun sa 20% pa yung aking asset. Gawa ng 100 po yung aking asset. Hindi ko po maintindihan kung bakit kagano naman po yung inirelease sa akin. Ay yung 10,000 po yun, ay sa totoo lang po, ay makakulang pa po kung kami mag-aalagang ulit. Ay kami po malaang habang kami nag-aalaga. Bisin, kaya po kami ay makahiram kami ng 20,000 man lamang. Sige po, at kakausapin ko po yung ating hepe dyan ng DTI at papa-reconsider ho natin, susubukan po natin. Kasi po ay meron po mga nag-a-analyze din po noong qualifications nyo, baka ganyan po. Ano ba po yung gusto nyong alagaan? Ano ba yung gusto nyong negosyo? Kami po ay nag-aalaga ng baboy gob. Ay di sa ngayon po na may ESF ay hindi pa po muna kami nag-aalaga. Kaya po kami ay nahiram disin ay para magamit muna po namin sa ibang negosyo muna. Kasi po yung pautang ninyo ay napakaganda po, Bob. Kasi may grace period para makapagbayad kami. Tama, yun nga maganda rin eh. Ay maliit pa po yung tubo. Kaysa kami ay mangungutang sa mga lending company na napakalaki po ang tubo. Totoo po yun. Kami po ay sige mo, mabuti mo ay ibigay niyo yung pangalan niyo ho para matrace ko kagad bukas. Ano ho? Ano ba yung pangalan niyo? Text ko na lang po kay Kuya Rick. Sige, text niyo ko kay Kuya Rick at tutulungan ho natin kayo, ha? Sige ho. Naintindihan ko yung ating problema. Walang sawang sa ating mga kababayan. Sana po ay ipagpatuloy pa po ninyo yan para marami pa pong ating mga